Sila ang mga cute at funny na bulilit na nagpapatawa noon tuwing linggo ng hapon. Ngayon ay malalaki na sila. Narito ang unang batch ng cast ng Gawin Bulilit at kung nasaan na sila ngayon. The Philippine Showbiz List presents first batch ng Gawin Bulilit. Where are they now? Si Angel Tony Sirin ay graduate bilang bulilit noong 2013 at namuhay ng private life na malayo sa spotlight. Sa ngayon ay ini-enjoy niya ang pagta-travel, surfing at dancing sa G4 Studio base sa kanyang Instagram account. Ayon sa isang article ng ABS-CBN Entertainment, tinatapos ngayon ni Angel ang kanyang pag-aaral sa De La Salle University. Si John Manalo ay homegrown talent ng Star Magic, ang talent management arm ng ABS-CBN. Siya ang naging kapareha ni Julia Montes sa ABS-CBN teleserye na Mara Clara noong 2010 hanggang 2011. Isa rin siya sa lead cast ng dating youth-oriented teenage show na Love You. Kabilang sa mga pinakahuling nilabasan niyang programa ay ang All of Me at FPJ's Ang Probinsyano. Si John ay may girlfriend na model na si Erica Rabara. Noong 2018, nakapagtapos si John ng AB Communication sa University of Santo Tomas. Ngayon, ini-enjoy ni John ang photography at pinapakita niya sa kanyang Instagram account. Nanatili si Catherine Bernardo sa spotlight mula nang sumali siya sa Gawin Bulilit. Tinatawag si Catherine ngayon bilang phenomenal box office queen. Ang ABS-CBN star ang kaisa-isang Filipino actress na may 2 pelikula na nakakuha ng 800 million pesos each sa box office, ang The House of Us at Hello Love Goodbye. Maliban sa pagiging isang actress, si Catherine ngayon ay isang businesswoman at nagmamay-ari ng sariling nail salon na may pangalan na Cath Nails. Ginagawa ngayon ni Catherine kasama ng kanyang boyfriend na si Daniel Padilla ang serye na 2G2BT o Too Good to Be True. Nakilala si Cristel Fulgar bilang isang young kontrabida sa kanyang mga roles na pinoportray noon. Ngayon, isa ng online content creator si Cristel na nag-upload ng video sa kanyang YouTube channel at pinapakita kanyang love para sa music. Sa ngayon ay may 1 million followers na siya sa kanyang channel. Maraming nainggit na mga babae sa kay Cristel na nagkasama sila ni Johan Kim o Big Boss, ang CEO ng isang South Korean skincare brand na Face Republic. May nagsabi naman na ginagamit lang daw ni Johan si Cristel para mag-promote ng kanyang produkto. Pero ayon kay Cristel ay hindi siya ginagamit bagkos sinusuportahan niya si Johan. Si Kiray Celis ay na-discover sa Gawin Bulilit pagkatapos niyang sumali sa Munting Miss You, isang segment noon na Magandang Tanghali Bayan. 4 years old siya noon at dala niya ang pangalan na Johanna Celis. Lumabas siya sa ilang teleserye gaya ng Mara Clara at sa youth-oriented show na Growing Up at Love You. Noong 2018, pumirma siya ng kontrata sa GMA7 pagkatapos ng ilang taon sa ABS-CBN. Naging part si Kiray na Kapuso primetime series na Love You 2. Maliban sa pag-acting, nag-venture rin siya sa food business. Pinagmamay-arian niya ang restaurant na Chicks and Fins. Boyfriend din ngayon ni Kiray si Stefan Estopia. Ang kilala noon bilang si Mara Schnitka na si Julia Montes ay isang commercial model bago sumali sa Gawin Bulilit. Lumabas siya bilang kontrabida sa Mara Clara noong 2011. Noong 2012, nakasama ni Julia si Coco Martin sa drama series na Walang Hanggan at ito ang kanyang unang mature role. Namahinga naman noon si Julia sa showbiz ng ilang taon at naintriga na nabuntis at nanganak daw. Sa ngayon, mapapanood si Julia sa Ang Probinsyano bilang si Mara. Kamakailan ay kinilig ang mga tagahanga ng aktres nang tila magkasama sila ni Coco na pumunta sa beach base sa kanyang Instagram posts. Sa edad na 5, nag-compete si Nash Agua sa Batang F4, isang kiddie talent search ng ABS-CBN. Sa edad na 6, sumali siya sa talent show na Star Circle Quest at naging grand winner. Nakilala rin siya sa TV shows gaya ng Bagito at The Good Son. Sa edad na 20, nakakuha siya ng ilang real estate properties, kasama na kanyang mga current investment, isang bahay sa Las Vegas at isang Japanese restaurant na may 8 branches. Si Nash ay karelasyon ang GMA7 actress na si Mika de la Cruz. Tumatakbo si Nash na konsihal sa Cavite para sa halalan sa 2022. Si Charlene San Pedro ay napanood sa TV sa murang edad na 4. Unang lumabas siya sa TV noong 2004 sa Star Circle Quest at nag-second place. Pagkatapos, napasama siya sa Gawin Bulilit. Through the years, maraming mga remarkable projects ang ginawa ni Charlene na pa-TV at pelikula, gaya ng mga Anghel na Walang Langit, Kalya Lily, at Princess Sarah. Noong 2018, nakasama ulit ni Charlene ng ilang co-stars sa Gawin Bulilit para sa teen flick na Class of 2018. Nag-focus rin noon si Charlene sa hosting. Naging mixed VJ siya from 2016 hanggang 2019.
Last August ay naging parte si Charlene ng Yellow Room Music Philippines. Pagkatapos graduate ni Miles Ocampo sa Gawin Bulilit, naging mainstay si Miles sa isang youth-oriented show na Love You at sa family comedy sitcom na Home Sweetie Home. Si Miles ngayon ay pinupursu ang kanyang pag-aaral sa University of the Philippines at kumukuha ng creative writing. Mapapanood na din sa Kapuso Network si Miles dahil kasama siya sa bagong sitcom ni John Lloyd Cruz. Nagsimula si Jane Oineza bilang isang commercial model sa ilang various products brands bago siya naging mainstay sa Going Bulilit. Pagkatapos ng graduate sa show, napasama siya sa live-action fantasy series na Kung Fu Kids noong 2008 at lumalabas sa mga local TV shows bilang supporting cast member. Noong 2014, sumali siya sa Pinoy Big Brother All-In bilang isang celebrity housemate at nanalo bilang third. Si Jane na isa sa lead stars ng movie noon na Ang Henerasyong Sumuko sa Love. Noong 2020, nakagawa ng 2 proyekto si Jane sa TV5 at bumalik siya sa ABS-CBN at nakasama siya sa serye na The Broken Marriage. Noong May ay kinumpirma ni Jane na boyfriend niya si RK Bagatsing. Sinimula ni Eliza Pineda ang kanyang karera bilang isang child star nang ginampanan niya ang batang Desiree Del Valle sa Bituin noong 2002. Noong 2007, ang 11 years old na si Eliza ay nakuha kanyang big break sa TV nang ginampanan niya ang title role na Maria Flor de Luna. Pagkatapos ng Maria Flor de Luna, ginampanan niya ang mga supporting roles na halos ay mga younger version ng mga female leads sa mga teleserye. Isa sa mga huling napanood si Eliza sa episode ng Malaala Mo Kaya noong 2016, habang ang naging last notable role niya ay noong 2015 sa pelikulang Haunted Mansion. Noong 2017, lumipat siya sa GMA7 at lumabas sa fantasy comedy show na Daig Kayo ng Lola Ko noong 2019. Si Iggy Boy Flores ay isa rin sa mga original cast members ng Going Bulilit. Ang kanyang Instagram account ay nire-reveal ang kanyang current passion para sa fitness at self-love. Inamin din niya sa kanyang mga past interviews na gustong-gusto niya pag nag-weekend kasi doon niya nakikita ang kanyang mga kaibigan sa comedy show. Sa ngayon ay nagpo-produce siya ng content bilang isang online gaming streamer. Sa lahat ng kids sa Going Bulilit, si Nikki ay mas kilala sa kanyang pagkanta. Noong 2018, nag-release siya ng kanyang sariling single na Never na siya rin ang sumulat. Bago ang Going Bulilit, nakilala si Nikki bilang si Enchang sa Mga Anghel na Walang Langit. At sa kasalukuyan, si Nikki ngayon ay isang celebrity influencer. Kilala bilang si Hopia, si Gina Legaspi ay parte rin ng unang batch ng Going Bulilit. Pagkatapos makuha niya magandang feedback para sa kanyang role bilang ang batang Chris Aquino sa teleserye na Hiram noong 2004, doon niya nakuha kanyang pangalan na Hopia. Lumabas din si Hopia sa Home Sweetie Home kasama kanyang fellow Going Bulilit star na si Miles Ocampo. Noong 2016, nakuha ni Hopia ang kanyang bachelor's degree in communication. Marrying the Man I Prayed For. Ito ang madamdaming pahayag ni Gina Legaspi sa pag-iisang dibdib nila ng non-showbiz boyfriend na si Ryan Harina. Ginanap ang kanilang mala fairy tale wedding sa Holy Trinity Church noong November 20, 2021. Pagkatapos graduate bilang Bulilit noong 2008, si Micaela Ramirez ay piniling mag-concentrate sa kanyang pag-aaral. Noong 2012, sinimulan niya na i-establish ang kanyang sariling channel bilang isang content creator sa YouTube. Lumabas rin siya sa mga fantaserye noong 2017 sa La Luna Sangre at Bagani noong 2018. Si Alfred Labatos ngayon ay isang voice talent at siya ang nagdadub sa mga Tagalay's voice ng ilang well-loved anime shows at K-dramas. Isa sa kanyang mga project ay ang The World of a Married Couple na pinalabas sa Kapamilya Channel from June to August 2020. Isa sa mga memorable projects niya ay bilang dubber ng anime series na Gintama at Tagalay's version ng Boys Over Flowers bilang isa sa mga boys ng F4. Sumikat si Aaron Honatas pagkatapos niyang mapasali sa unang batch ng Bulilit Kids. Gumawa siya ng sarili niyang pangalan pagkatapos niyang manalo ng 3rd place sa Star Circle National Kid Quest. Lumabas rin siya sa kapamilya shows gaya ng Kristala, Mga Anghel na Walang Langit, The Adventures of Pedro Pinduco at sa pelikula gaya ng Don Sol at animated film na RPG Metanoia during sa kanyang early days bilang aktor. Natapos niya kanyang college degree sa Bulacan State University noong 2019. Nanatili na saglit sa showbiz si Baste Alcances bilang isang child star. Napasama siya sa mga proyekto gaya ng Don't Give Up on Us noong 2006, indie film na Health Phone noong 2009, at ilan pa mga appearances sa Malaala Mo Kaya noong 2012. Fast forward sa 2019, si Baste ay iniwan ang showbiz upang tahakin ang daan ng pagnenegosyo. Siya ngayon ay pinapatakbo ang sariling clothing company na Cloud na nag-feature ng in-trend garments that you'll definitely like to add to your essentials.
Isa rin si Yong An Chu sa mga dating bulilit na nakapagtapos at nakakuha ng kanyang college degree. Si Yong An ay graduate sa University of Santo Tomas with a degree in electrical engineering. Siya ngayon ay isa ng registered electrical engineer at nagtatrabaho bilang isang project engineer sa isang design at construction company. Nag-focus din sa kanyang pag-aaral si Steven Fermo at kumuha ng bachelor's degree sa De La Salle University. Si EJ Halorena, isa sa mga very first batch ng Gawin Bulilit graduates na nagtatrabaho pa rin ngayon sa entertainment industry. Ang former child actor ay gumanap noon bilang transgender teener sa Cinema One Originals Film Fest entry na Mamo and a Mother Too. Sinabi ni EJ na ang big role na ito ay isang big challenge sa kanya, lalo na't hindi siya bakla sa totoong buhay. Ngunit di nagtagal ay nagdadlad na si EJ bilang isang trans woman. Si Kobe Vidanes ngayon ay nag-aaral sa Ateneo de Manila University at ayon sa isang article ng ABS-CBN Entertainment, ang isa sa mga huling lumabas siya sa publiko ay isang video greeting para sa kanilang 12th anniversary noong 2018. Si Joshua Texon ay kasama sa banda na name tag na tumutugtog around the metro. Bukod sa Gawin Bulilit, nakasama rin noon si Carl John Barameda sa sikat na primetime series na Mga Anghel na Walang Langit. Makikita naman sa Facebook post ni Carl na patuloy pa rin ang ugnayan nila ng ilan sa mga original cast ng Kiddy Gag Show gaya nila John, Iggy Boy at Steven. Ikinasal si Carl John noong March 7, 2020 sa kanyang fiancé na si Nicolai Simato. 7 taong gulang naging parte si CJ Navato ng Magic Circle of 5 sa ABS-CBN Talent Search and Star Circle Quest Kids Edition noong 2004. At pagkatapos ng isang taon, naging parte siya ng Going Bulilit at maraming opportunities ang dumating pagkatapos noon. Bilang performer, sumali siya sa It's Showtime segment na tawag ng Tanghalan bilang isang celebrity contender at isang celebrity impersonator sa 3rd season ng Your Face Sounds Familiar kung saan tinawag siya bilang ang viral crooner. Kahit napakabisi niya sa trabaho, ay nahahanapan pa rin ni CJ ng panahon na makapag-spend ng moments kasama ang kanyang girlfriend na si Rain Maitim. Noong August, nirelease niya ang kanyang second self-written single entitled na In My Imagination. I-post ang inyong comments at reaction sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!